Amen. It's good to be in the house of God. Hallelujah. Mari po ba isa pa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos? Somebody shout, Hallelujah! Amen. It's good to be in the house of God. Mari po bang pakingitian po muna yung katabi ninyo? Alright. Ayan. Para di po tayong sobrang seryoso. Sige po, ngitian nyo yan. Yan. Alright. Amen. Amen. And to those who are connecting online, welcome po sa ating worship service. If this happens to be your first time also connecting, you can message us directly on the page and we would like to connect with you as well. And sa atin pong first timer po, nakasama po natin ngayon, once again, welcome sa Light Church family. Welcome sa ating worship service. And you know, this church, ang tinataas lamang dito ay ang ating Panginoong Jesus. This is a full gospel church, loving God and loving people. Bago po ako magtuloy-tuloy po sa atin pong sa salita po ng ating Panginoon this morning, I would just like to also call out all the leaders in the house, lahat po ng ating mga light group leaders, ministry leaders, coaches, and to those who have underwent sa SOD natin. Meron po tayong coaching seminar happening this March 14. No po, that's going to be at 8 a.m. to 4 p.m. So this is going to be a time of refreshing and also a time also to gain wisdom. Coaching seminar po, March 14. We have a registration fee, 200 pesos po. If you want to partake to this event, to this seminar po, meron po tayong registration booth po doon sa likuran. Andun po si Coach Paolo Andaha, ayan po siya sa likod. Ayan po, so if you are already done with SOD, light group leader ka na, or nag-undergo ka na ng leadership, you can just join po sa March 14 coaching seminar. And of course, sa March 20 po, yung ating discipleship seminar. Ayan po, discipleship seminar po, happening on the 20th of March. That's gonna be for Friday. I believe that's a holiday po. Amen. So you're gonna be free if you're done or nag-undergo ka na ng light encounter, you're a light group leader, you're a Timothy, or you're the leadership or in the ministry head or ministry leader or you're under the ministry, please do feel free to register po sa ating discipleship seminar at around 8 a.m. as well to 4 p.m. We have a registration fee po of 200 pesos as well, and Bishop Manny Santiago will be with us, joining us on discipleship seminar po. So I want you all to be excited po, no, because our church is a time of also in the season of equipping. I believe po, no, that we are called for more. Amen? You're called for more. Kayang-kaya pa pong gumawa sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Let's just be a willing vessel. Amen, church. Hallelujah. So, this morning po, no, magtutuloy na po tayo sa salita po ng Panginoon. This morning po, no, bago po pala ako magtuloy-tuloy, once again, isa nga po, talikod po kayo. Tingnan niyo po yung nasa likuran po ninyo. Ayan, syempre hindi niyo na makita kasi nakatalikod din. Ayan. Amen, exercise lang po yan. Amen. Para lang din mag-get yung attention ng bawat isa sa atin. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Ayun. Okay po. So, let's go. Let's go dive deep sa atin pong pag-uusapan. Tatanungin ko lamang po ang bawat isa. Let's go, Senti. Sino po dito nakaranas na po ng sitwasyon sa buhay niya na pakiramdam mo, sobrang laki ng kinakaharap mo na mas malaki pa sa'yo, taas kamay? Ako lang po ba yun? Amen. I think makaka-relate po tayo, no? Kasi may mga bagay po sa ating mga buhay na pag may kinakaharap po tayo, ang pakiramdam po natin, ang tingin po natin ay parang higante. Tama po ba? Ang laki. Yung parang alam mong kailangan mong harapin, kaso nga lang natatakot ka. Noon, napag-usapan po natin over the past few weeks na isang takot daw po, no, may isang takot sa ating mga puso at isipan at sa ating buhay na pag meron po tayo nito, hindi tayo makahakbang kasi may takot. Meron tayong kinakaharap na takot. Maaari po, ito ay challenges towards family relationships, no, or maybe pressure sa trabaho, maybe sa season ng buhay mo na parang tinitesting ang iyong pananampalataya. Most of us church would believe, also would attest to this, no, pag-agree, na tayo po, wala pong exempted sa bawat isa, lahat may pinagdadaanan at pagdadaanan. Wala po talaga exempted. Nandito po yan ngayon. Nakataas yan. Sa biyaya mo lamang. Tapos pag Lord, biyaya mo lang talaga to. Kasi ang daming dinadala na alin na mga sitwasyon sa buhay. Na po, may mga kinakaharap. Kaya po yung ating simbahan ay nasa series po na pinamagatan po nating Courage to Lead. Kasi naniniwala po tayo na ang leadership po ay hindi lamang po sa simbahan pag nakatayo ka or nasa politics, yung mga mayor, yung mga governor, president, but also leadership could happen sa bahay po ng bawat isa. May sense of leadership po yan. No po, sa ating mga tahanan, sa workplace,
Sa alin pa po? Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pamilya mo, kung ikaw ay padre de pamilya o ikaw ay ilaw ng tahanan, may sense of leadership po dyan. Tama po ba? Meron po. So today po, no, we're not just gonna talk about the giants that we face at work. We're talking about right now, the kind of heart that God forms sa bawat isa sa atin, yung hinuhulman ni Lord, para kaharapin po natin yung mga higanting dumadaan sa ating mga buhay. So today's message is called The Giant Slayer's Heart. Amen. Yung katabi mo, meron yung Giant Slayer's Heart. Grabe, slay. Sabi mo sa katabi mo, slay. Ayan. Ayan po, sa mga magulang mga kapatid, one thing we need to understand is this, hindi lamang po sa Bible mayroong giants. Nabasa po natin yun sa Bible, may giant po doon. Later on, I'll be telling you more about it. But in real life po, giant shows up in real life as well. For us po, some giant po sa alin, sa takot na humakbang sa next season ng buhay niya kasi bakit may uncertainties. For others naman, yung giant is what? Pressure. For some naman, yung discouragement, giant ng discouragement. Sa iba naman po, financial struggles, family conflict, hindi ka siguraduhan ng kinabukasan. At kapag may kaharap pa tayong bagay na mas malaki po sa atin, usually ano pong response naturally? Takot. No po, pag may kinakaharap po tayo, paano kaya pag isasabihin ko ito tama naman ito, paano kaya kung gagawin ito, tama naman, kaso nga lang, natatakot ka sa outcome. Kung anong mangyayari kaya, ay wag na lang, andyan po ba tayo? May maganon po ba na pinipili na lang po natin sabihin, wag na lang, okay na yan. Kasi humakbang po tayo in courage. So today, church, no, we're not just going to talk about defeating giants, but we're going to talk about the kind of heart na dinidevelop ng ating Panginoon sa ating pagtitiwala, sa ating pananampalataya. Kasi naniniwala din po ako na ang courage po is hindi lamang po yan something na nararamdaman mo pag big moments ng ating mga buhay. Pero most of the time po, ang courage is something God forms slowly in the heart of everyone. May kanya-kanya po tayong mga puso at naniniwala po ako, may hinuhulma po si Lord sa bawat isa po sa atin. Of course, that is to be like Him. Now, right now, church, I only have one scripture for us to read, but I'm not going to tell you all na po, hindi na po natin babasahin rather yung the entire story. And let me just paraphrase it later on. So can I ask you all to stand up on your feet in respect and in the reverence of the reading of the word of our God today. Let's look to the book of 1 Samuel, chapter 17, verse 45. Sabay-sabay na po nating basahin. And 3, 2, 1. You come to me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord Almighty. Shall we look to the Lord in prayer? Let's close our eyes. Let's bow down our heads. Let's pray. Hallelujah. Father, we thank you for this morning. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon, Lord, na kami po ay nagkatipon-tipon sa lugar na ito, God. Lord, I pray as we hear your word today, magsalita ka po sa bawat puso na nandito sa lugar na ito, Lord. Lord, hindi lang po namin gustong makarinig ng mensahe mo. Gusto rin po namin mabago, Panginoon, ang aming perspectives, Lord. The desires of our hearts that is not of you and for you, Panginoon. Lord, I pray also today, Lord, for those who are facing giants today. Lord, palalahanan mo po kami, Panginoon, that you are bigger than the giants that we face. Lord, dalangin ko din po, buksan mo po ang puso't isipan, spiritual na mata, spiritual na pandinig, Panginoon, upang malaya ka po makakilos sa aming kalagitnaan. Ang God, dalangin ko din po, kasangkapanin mo lamang po ang iyong lingkod upang magbahagi ng iyong magandang balita. Maraming salamat, God. May ginagawa ka na po sa oras na pong ito. Holy Spirit, I pray, increase your presence here today. Touch every heart, God. Kumilos ka nga po, Panginoon. Hide me, Lord, in your presence, God. Hide me, Lord, under the shadow of your wings. Maraming salamat, God. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at lahat ay magsabi na malakas na. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. And we may now all be seated. Amen. Sino po dito familiar po sa story po ni David and Goliath? Amen. I think most of us are familiar po sa kwento pong ito. Pero this morning po, let's look to the other perspective of this story. Sa book po ng 1 Samuel, verse 17 po, chapter 17 po,
pag binasa po natin yan, makikita po natin na yung army po ng Israel ay, sila po ay na-stuck sa takot. Na-stuck po sila sa takot, hindi po sila makausad. Kasi po, for 40 days, 4 na pong araw, lumalabas po yung higante. Ang pangalan ay si Goliath. 40 days po yun, lumalabas po yun. Lumalabas po si Goliath, no? Tapos, china-challenge niya yung mga tao po doon. Everyday po, iniinsulto niya yung mga Israelites. Everyday po, no, ini-intimidate niya yung mga tao doon sa Israel. And everyday din po, habang siya po ay humahakbang upang insultuhin yung mga Israelite armies, ganun din po, araw-araw din po for 40 days na nagbabackward silang nagbabackward, bumove sila backward, pausog, paatras. 40 days din silang umaatras kasi nga may takot. Ganun po ba? Pag meron pong takot, hindi po tayo makahakbang? Na po, pag meron pong nakaamba na nakapahamakan or takot sa ating buhay, may nakaharang, hindi tayo makausad. Kasi may takot. Alam niyo po, even the king Saul or the leader of Israel during this time, hindi siya maka-move forward. Kasi pati po siya, may takot. So dito na po papasok si King David or si David. Hindi pa po siya hari nito. No? Then here comes David. Si David po, hindi pa po siya warrior during this time. Hindi pa po siya soldier during this time. Hindi din po siya trained for battle, for this kind of battle this time. Hindi po siya trained for doon. No? So here comes David. Si David po, during that time, siya po ay shepherd boy, nag-aalaga ng mga tupa doon sa bukid. Okay? Yun po yung sitwasyon. Para po mas malinaw po sa atin, ganun po ang sitwasyon noon. Si David po, nakita niya si Goliath, tapos nakita niya si Goliath, siya po noon ay hindi pa po army, hindi pa po siya kabilang doon ng hukbo, ng soldier, ng warrior. Pero, habang yung mga Israelite armies po, ang nakikita nila ay ang higanting si Goliath, ang nakikita po ni David, ay yung kakayanan ng Panginoon na kayang-kaya ni Lord patumbahin ang higanting ito. So before po, church, we move forward and progress, makikita po natin yung difference po nito ay hindi po experience. Ang difference po nito ay ang puso. No, yung laman ng puso. Na kahit na may kahit pa, hahakbang ako kasi si Lord ang kasama ko. So before we talk about the stone that defeated Goliath, bago natin pag-usapan yung bato, yung tirador na ginamit ni David para matalo ang isang higanting si Goliath, pag-usapan po muna natin yung puso na nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Because church, ang tunay po na katapangan ng loob ay nagsisimula sa ating mga puso. So pag-usapan po natin, the giant slayer's heart. Meron naman po ako 3 bagay na gusto pong ibaba sa bawat isa sa atin. And I pray po, we could get to be excited and we get to carry our faith with this. Number 1, una po pag-usapan po natin, a heart that is passionate for God's glory. While I was cooking or niluluto ko po itong salita ng Panginoong Diyos, I realized, sobrang passionate po ni David na mabigyan ng kaluwalhatian si Lord sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sobrang passionate po siya na humakbang. Na kahit yung iba nakikita nila yung mas malaking nakaambang problema, hindi ko kaya yan kasi ang laki niyan, higante yan. Pero dahil si David, meron siyang puso na sobrang passionate na maghandog ng kaluwalhatian sa Panginoon na hindi natakot. Alam niyo po ba, when David heard Goliath insulting Israel, habang inulsulto ni Goliath yung Israel, ang response niya ay hindi po takot. No, hindi po takot ang kanyang response. Ang response niya ay spiritual conviction. Spiritual conviction sabi niya doon sa verse 26, pag binasa po natin, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Sino itong hindi tuli na Pilistino na kinukot siya ang Diyos? No? Yung Diyos ko, sino ito? Si David po, mayroon po siyang nakita na hindi nakita ng mga tao po doon. Ang nakita nila, giant, pero ang nakita ni Lord ay ang offense ng taong ito sa Panginoon, minamak nila ang Panginoong Diyos ko. Hindi pwede ito. Alam niyo po, si David po noon, ang kanya pong concern ay hindi po yung kanyang safety, yung kanyang seguridad. Ang concern niya doon, yung honor ni Lord. Come on. Grabe po, Sa ating mga buhay, pwede din po yun.
mangyari sa atin that we could get to protect our security. But David saw something else. This is an offense against God. His concern was what? God's honor. In Romans chapter 11, verse 36, it says there, "For from Him and through Him and to Him are all things." Ibig sabihin po, everything exists for God's glory. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nandito yung katabi mo ngayon kasi nga, for God's glory. Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, even our victories, even our struggles. I realize also, church, that sometimes, sa ating Diyos, inaalaw po yung higante sa ating mga buhay. Hindi po tayo ay wasakin. Pero upang mapakita niya ang kaluwalhatian niya, pamamagitan po ng ating mga pinagdadaanan. Sino po dito maglo-look back? Noong mga nakaraang taon, nakaraang buwan, o nakaraang linggo, ang dami mong pinagdaanan, pero nandito ka pa rin ngayon, nakataas kamay, nagpupuri sa Diyos, kasi dinala ka ng Panginoon. Noon hanggang ngayon, naging tapat si Lord. May mga pinagdaanan ka sa buhay mo, nakakala mo hindi mo kaya, pero nandito ka pa rin, nakatayo ka pa rin, at nagtitiwala at nagsumasamba. Because you know what, church, this is God's glory through us. Yung akala natin hindi na ito matatapos, pero buti na lang si Lord, tapat. Buti na lang si Lord lumalaban para sa atin. Naniniwala po ba kayo, church, Sometimes po, the giants that we face, yung ating higanting ating kinakaharap, ay nire-reveal nito yung laman ng ating puso. Kung saan tayo nagre-revolve. Kasi po, if our lives revolve around our comfort, pag yung ating buhay ay nakapalibot lamang sa comfort, sa approval, sa security, sa reputation, sa sa personal success, then alam niyo po, naniniwala po ako na sa bawat bagay na ating kinakaharap, mararamdaman talaga natin sobrang overwhelming, Lord, hindi ko to kaya. Pag doon po tayo nakaangkla. Sa seguridad natin, sa comfort natin, sa approval. Pero po pag ang ating puso ay naka-revolve po, or kagaya po ni David na sobra po siyang passionate na magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon, nagkakaroon po ng pagbabago. Na kahit na may kahit pa, pupunta pa rin ako. Kahit na may kahit pa, atin pa rin ako, sasamba ko. Alam niyo po, kahit nga po yung paghuhulog po natin ng tithes and offering, sometimes, nagkakaroon din po ng takot maghulog. Tama po ba? Lord, medyo gipit na. Pag ihuhulog ko pa tong tithes and offering ko, paano na lang? Pero dahil ikaw ay passionate for God's glory, alam niyo po, madami po tayong naaabot. Hindi lang yung mga taong nakaupo dito, pati po yung mga taong makikilala pa lang po natin sa mga susunod na araw. Nagkakaroon po ng impact. If you are passionate for God's glory, nagkakaroon ka ng courage. Mind you po, nagkaroon po tayo ng first fruit, tapos nagbibilang ka, dami pang bills, hindi aabot to. Pero Lord, ilalagay ko na rin din to kasi nga, you're passionate to give God glory. This is the kind of heart that David has. Na kahit na may takot, pero dahil nga ang puso ko ay para mabigyan ng pagpupurit kaluwalhatian ng aking Panginoon, hindi ako matatakot na ibigay ang the best ko para sa Lord. This is how David's life revolves. Doon po umiikot ang kanyang buhay. Alam ko po, naniniwala din po ako na minsan pag may pinagdadaanan tayo, ang atin pong tinatanong, Lord, paano ako makakatakas dito? Paano ako matatapos dito? Pero alam niyo po, church, pag nagkaroon po tayo ng puso na passionate na magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, mag-iiba po yung tanong natin, Lord, paano kita mabibigyan ng kapapurihan sa sitwasyon kong ito? Lord, paano kita mapapakita, Panginoon, yung kabutihan mo sa aking buhay? Kasi po, church, if our focus is to give God glory, nawawalan po ng kapangyarihan yung takot. Pag nabigyan natin, alam niyo po, I remembered before, bago po ako maging kamanggagawa po ng Panginoon dito po sa ating simbahan, ang takot ko po lagi ayoko, baka husgahan lang nila ako, ganyan. O, takot naman kasi ako makapagsalita, wag na. Pero when yung naging focus po natin, anyway, yung buhay ko namang ito ay hindi para sa akin lang. This is to give God glory. Alam niyo po, when the change of our minds happens, nagkakaroon po ng shifting. Iba ka na kumilos, iba ka tumayo, iba ka kumilos. This is for God. Amen? Kahit na may kahit pa, para kay Lord to. Para kay Lord to. Kahit na ano pa man ang mangyayari, kung para sa iyo, Lord, hahakbang ako. Amen? Tutuloy ako.
Maaari po sa bawat isa po sa atin, may takot kung ikaw ay miyembro ng pamilya, yung padre de pamilya ka, or isa kang ina, isa kang kapatid, isa kang anak, isa kang lolo, isa kang lola. No, na ikaw ay mananampalataya sa iyong pamilya at nagkakaroon ka ng takot. Ayoko baka i-reject nila yung pananampalataya ko. Ayoko baka ikutsain lang nila ako sa aking pananampalataya. Sometimes po, no, relatives will mock our faith. Oh, pasimba-simba pang pato, ganito naman yung buhay niyan dati. Andiyan ka ba? Oh, pag ganyan-ganyan ka pa, papost-post ka pa ng verse, di mo ma-apply. Ganyan. Pero nonetheless, because you know that you are going to do that to give God glory kahit na may kahit pa. Minsan sasabihin pa nilang, uwi mo naman sa pagiging Christian, wala ka ng time sa barkada mo. No, inuman lang naman eh. Ayan. Shot lang naman eh, isang shot lang. Oh. Tapos pag after ng isang shot, dalawa, di 2 shot. Ayan, dumami na. Ayun. Ayun lang. No po, pero nung ikaw, nung naninindigan ka, this is for God's glory, no, nagkakaroon ka ng tapang. Nagiging passionate tayo for God's glory. Tanong natin, paano ba ako makikisabay sa mundo? Pero nangyayari po sa atin, paano po natin mapapakita si God sa sitwasyon po nating ito? Si David po, pag atin pong binasa doon sa 1 Samuel po, verse 17, down the line, si David po, hindi po siya nag-step forward kasi may takot siya. Nag-step forward po siya, he stepped forward because hindi niya matolerate na dinodishonor nila si Lord. No? I mean, ni Goliath si Lord. Hindi ko matolerate na dinodishonor mo si Lord, so hahakbang ako. No? Sabi doon, no? Sabi ni David, you are circumcised Philistine. Paano mo ba, sabi niya doon, who is this uncircumcised Philistine na dinidefy mo ang aming Panginoong Diyos? Sometimes, church, the greatest act of courage today is, to simply live this life na, Lord, kahit mahirap, I will honor you. Di ba po ngayon sa lalong-lalo na pag sa social media, pagka may mga away-away doon, mas gusto na lang natin, minsan makipag-type na lang din doon, oh, tama yan, ganyan-ganyan ka. Pero dahil ikaw, nalalaman mo na, hindi mabibigyan ng kaluwalhatian si Lord dyan, hindi na. Hindi ako magta-type, hindi ako magpo-post. Church, I want you to hear this and also to settle this in our heads. Totoo po, no? Tuntunay po na test ng ating pananampalataya ay hindi po nangyayari dito sa loob ng simbahan. Tama po ba? The real test of faith, of our faith, is not what tested here in this place. Sa lugar na ito, dito po, kayang-kaya po nating tumaas ng kamay, magtaas ng kamay, mag-worship. The real test of faith po ay pag nandun ka na sa private place mo. Pag mag-isa ka na lang, or pag ikaw ay nasa opisina. No, lahat sila nanggogoyo, nagsisinungaling, ikaw anong gagawin mo? Tatayo ka ba into your own integrity to be a Christian? Or hindi na, okay na yun, makikisabay na lang ako sa kanila. No, the real test of faith happens pag ikaw ay nag-aaral, sila nagkokopyahan. Ikaw din, okay lang yun, ginagawa naman nila eh. No, that sense of integrity, or even in sa family, or wherever you're at, the real test of faith happens when you are alone and when you are in the outside world of this four corners of this building. Nangyayari po yun doon. Kapag ang focus po natin, church, ay sa sarili po natin, nararanasan niyo po ba yun? Pag nakafocus po tayo sa ating isipan, sa ating mga pinagdadaanan, lumalaki po yung ating mga problema. Tama po ba? Minsan nga po, ang pinakamalaking battle pa is yung ating kaisipan. No, gumagawa na tayo ng senaryo sa ating isipan, wala pa naman. Nandiyan ka ba? No, nag-overthink ka na. Ay, naku, kahit wala pa naman, ito pa lang yung sitwasyon, nag-overthink ka na, umabot ka na ng 2027. No, March pa lang naman, nag-overthink ka na, na-stretch mo na. Pero kapag po ang focus po natin ay ating Diyos, kahit pinakamalaking giant, nagiging maliit. Nagiging maliit. Kaya po pala si David, nung nakita niya yung giant, hindi niya nakita yung sobrang laki niya, ang nakita niya yung Diyos niya. Kasi po, church, if our goal is to live a life in comfort, ano yung mangyayari po, bawat higanti ng ating mga buhay ay may magmumukha, magmimistulang krisis. Pero po yung ating focus, yung ating goal ng ating buhay ay mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagkakaroon po ng oportunidad na mapakita ng ating Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po natin ng ating mga buhay.
Andito po yung katabi mo ngayon, pero grabe yung pinagdaanan niya at ang dami nang sinamahan na araw-araw na si Lord na pinagtagumpayan ka niyan. No, yung mga gabing sleepless ka, nakatingin ka na lang sa, sa kisame ng bahay niyo. Lord, paano na? Pero dahil nagtitiwala ka, alam mo yun, si Lord hindi naman nai-intimidate pag tayo nagtatanong. Si Lord hindi naman nai-intimidate pag meron tayong mga duda. Pero alam niyo po yun, pagkatapos po natin magtanong, tapos babawan ka, hindi, buti na lang, kaya ni Lord. Di ko kaya, pero kaya niya. No, imposible sa akin, pero posible kay Lord. Tunay na tapang church, courage begins when God's glory matters more than our personal comfort. So bawat isa po sa atin, if we are going to be honest, magiging totoo lang po tayo, ang hirap po umalis sa ating comfort zone. Tama po ba? No, hindi na, okay na to Lord, at least payapa ako dito. But kung alam mo na kinakausap ka na ng Lord, di na, tara na, gawin mo na yan. Umakbang ka na dyan. Ay, ayoko Lord kasi wala na magkakawalan ako ng time sa ganito, sa ganyan. Ay, ayoko kasi ang dami mako-compromise sa ganito, ganyan. Wala pa naman, nag-overthink ka na. Pero how much more pag nilagay natin sa kamay ng ating Panginoon to give Him glory. This is what happens, church, no, to David. Ganon yung kanyang puso. A heart that is so passionate to give God glory. Kasi, pangalawa, a heart that is formed in faithfulness. A heart that is formed in faithfulness. Alam niyo po ba, si David po, bago niya po kaharapin yung si Goliath, yung higanting si Goliath na ito, ang kanya pong kinakaharap noon ay alin? Siya po ay pumapatay ng alin? Leon, ng mga oso, privately. Wala nakakaalam nun. No, wala nakakakita nun. Hindi nila alam yon. May mga battles siya na hindi nakikita ng iba, kagaya ng katabi mo ngayon. May mga battles na hindi natin nakikita, pero nandito pa rin yan ngayon. No? Maaring walang palakpak, maaring walang recognition. Si David po, no, hindi po siya na-prepare para sa isang platform para makita siya. Ang ginagawa niya lang ay he was just simply being faithful where God has placed him. Wala nakakita, magiging tapat pa rin ako. Dito ako ilalagay, magiging tapat pa rin ako. May tumapik man, magiging tapat pa rin ako. Kahit may, alam niyo, maliit o malaki man, magiging tapat pa rin ako. Si Lord po, He often develops His servants in hidden seasons. Pag napansin po natin yan, over in the entire Bible, ang gagawin ni Lord, no, ihahidin niya muna itong lingkod na ito bago niya i-launch to the greater calling. Sa Biblia po, if you're going to notice that, also if you're going to study the Bible and Scripture, ang preparation po is usually mas mahaba. Mas mahaba yung alin, yung preparation bago sa platform na ibibigay ng Panginoon or sa ipapagawa ng ating Panginoon. If you're going to study the life of Moses, si Moses po, he spent years in the wilderness. Si Joseph po, siya po ay alin, in-endure niya yung betrayal. No? Binitray siya ng kanyang mga kapatid. At siya po ay nakulong. Si Jesus po, wag na po tayong lumayo. 30 years in the private season of His life. Before po siya mag-start ng kanyang public ministry. He was simply being faithful in the hidden season where God has placed Him. Kasi si Lord po, naniniwala po ako because God values character. Yung formation po ng ating mga character more than public recognition. He values our character first. Kaya fino-form tayo in the secret place. Kasi private obedience po muna bago public courage. Basahin po natin sa Luke 16 verse 10. Whoever is faithful in little, pakibasa po ang susunod. Kung mapagkakatiwalaan ka daw sa maliit, mapagkakatiwalaan ka din sa malaki. Amen? And sometimes church, the most important in our lives, the most important seasons of our lives is yung mga panahon na walang nakakakita sa ginagawa mo pero nagiging tapat ka pa rin. Sa mga gabing nananalangin ka, sa umagang nagbubukas ka ng Biblia, bago ka matulog, yung nagpipray ka, nagpapasalamat ka kay Lord. Wherever you are at, you still what? Wala nakakita.
I will still be faithful. Madali lang po kasing magpakitang gilas pag may nakakakita. Tama po ba? Madali lang. Gagawin ko yan, napapansin eh. Pero pag wala nakakita, di, kaya mo na yan. Diyan ka ba? Amen? But David, in his hidden seasons, he remained faithful. The same thing with Moses, the same thing with Joseph, the same thing with David. In his hidden season. True nga, no? If you can be trusted with small, you can be trusted with bigger things. Mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Sa bawat isa po sa atin, kaya po pala may pinagdadaanan ka ngayon kasi pinag-prepare ka na ni Lord. In the hidden season of your life. Minsan, nakala natin, Lord, parang feeling ko nothing is happening. Maybe you are working hard sa iyong trabaho, pero wala pa rin promotion na dumadating. Maybe you've been faithfully serving in the church or in the ministry. Parang pakiramdam mo, walang nakakapansin. Maybe you've been praying for years na for something siguro sa family mo, para sa career mo, para sa future mo, pero wala pa rin kasagutan. Ako lang po ba yun? Matagal na nanalangin pero parang wala pa rin. Taas kamay. Amen? No? Haba na pinanalangin natin. Pero sometimes in those seasons we ask, Lord, nakikita mo ba? Napapansin mo ba? But church, remember David during this time, before the battlefield, before his fight against Goliath, meron munang shepherd field. Meron munang bukid. No, before the crowd, before anyone saw him and to get to witness his victory, meron munang siyang mag-isa lang kasama si Lord. Na fino-form siya ni Lord. Before the victory, meron munang hidden faithfulness. No? Kaya nga po, no, I love tithing and offering also. Pag tithing, kasi hindi naman talaga nila alam eh. Yung mga tao hindi nila alam kung magkano or anything. But you're just out there, being faithful with the little that God has gave you. Amen. And even in our private moments, si Lord lang naman nakakakita eh. No po, we can fake all our doings here. It's easy to be a Christian. Amen. Pag dito, taas kamay. Amen. But you know what, church? Just like David, if you can be faithful in small things, you can be faithful in our private moments, then I believe God will entrust us with bigger things. Alam niyo po, church, bago po ako dumako sa panghuli po nating puntos, I realized po over time, also in the talking po with a lot of people, some people po think that yung buhay po nila magsisimula pag merong malaking bagay na nangyari sa kanilang buhay. No po, pag meron ng trabaho, pag may maganda ng career, pag nakasal na sila, pag nakapag-move na sila abroad, pag lumaki na yung kanilang mga yung kanilang negosyo, or pag lumaki na yung pinapahawak sa kanila, yung hinawakan nila, when they finally succeeded, they thought that life starts with that. When something big happens, you know what, church? Every Friday po, pumupunta po tayo sa BJMP together with the team. No po, every Friday po yan at 2 p.m., kasikatan po ng araw to 3 p.m. You know what, church? No, sometimes po, magugulat na lang ako, ma-caught off guard ako. Oo nga, grabe naman yun. Yung it adds to my faith. Kasi alam niyo po, meron po doon, nakulong po siya. Sabi niya, akala ko dati, sayang yung 4 na taon na nandito ako sa kulungan. Yung sayang pala yung, 20 years ako sa labas. Yung pinaka-importante palang buhay ko ay nandito ako sa kulungan kasi dito ko nakilala si Lord. Come on. Very profound, church. No, kung kailan pa sila kung kailan sila nakulong, doon daw siya nakalaya. No, that kind of faith, na totoo nga, no, in that hidden season of his life, doon kumilos si Lord. That even in the quiet, even the unseen, no, even when no one else is clapping, during that time na, iniiwan na sila ng family nila. Pero during that time, no, every time that we get together, kumusta? Kumusta ang pagbabasa mo ng Bible? Ganyan. Alam niyo po, church, sa pag-uusap namin ganun, it adds to my faith. Buti na lang si Lord, kaya pa ni Lord. Kaya ni Lord. Sa bawat isa po sa atin, there might be season na nararamdaman mo, nakalimutan ka na. There might be season in your lives that you feel forgotten. It could be actually the season where God is forming you the most. Doon ka mas lalong fino-form ni Lord. Doon ka mas lalong hinuhulma ni Lord. Ngayong umagang pong ito, naniniwala po ako, we are being shaped by God. Kasi may gustong ipagawa si Lord. Kasi may gustong may magandang plano sa atin si Lord. And God is preparing us.
Yung katabi mo ngayon, pinre-prepare ni Lord yan. Even me, I am being prepared for something. So what can I do to be faithful in the private moments of my life? Kasi doon po na-form. Ganon din po kay David. Kasi si Lord po, pinre-prepare niya po yung kanyang mga anak in private before He reveals them in public. Bago lalin makita. Sa bawat isa po sa atin, at pag nabasa po natin, actually po, in the secular world here, in this world, contemporary, many of us wants David's victory. Tama po ba? Gusto natin yung makita yung paano siya nag-succeed. Parang po yan sa si Manny Pacquiao, nakikita lang po natin yung pagkapanalo niya. Po sa mga kumakanta, nakita lang natin yung pagkapanalo nila, yung mga nasa pageant, nakikita lang natin kung paano sila nanalo, pero hindi natin nakita kung ano yung ginagawa nila nung walang nakakakita. Yung training, being faithful in their training, yung pagiging disiplinado. Ang laban na nakita nila nung during kay David is what? Yung paano niya natalo si Goliath. Pero hindi nila nakita kung paano sa hidden season ni David, nakakuha siya ng courage from God. Kasi in his private moments, na-prepare na siya ni Lord. Kaya po pala kung may pinagdadaanan ka ngayon and you are still here worshiping God, you are preparing, you are being prepared by God. In the hidden moments of your life, sa bahay nyo, wherever you are at, pinaprepare ka pala ni Lord. Know that it is not wasted. Because the hidden seasons of your life are not wasted seasons. They are training seasons. Tinitrain po tayo ng ating Panginoon. And I thank God because God is so intentional and God is so personal. Sobrang personal. Iba-iba po tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Tama po ba? Iba-iba. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng kapatid ko na yan ngayon. Hindi ko alam ang dinadala niyan ngayon. Maaaring may takot, may pagkabalisa. Pero nandito pa rin, nananampalataya sa ating Diyos. Because we are being prepared. Alam niyo po, minsan isang araw sa ating mga buhay, magugulat ka na lang, may mga pagdadaanan ka. Minsan isang araw, magugulat ka na lang, madi-discourage ka. But it's hard to fight those battles if we depend on our strength. Now, I will close with this, church. Number 3, just like David, he has a heart that depends on God's power. I realize also, church, sa mga bagay na aking kinaharap, nagugulat na lang ako, Lord, akala ko dati hindi ko kaya yon, hindi ko malalagpasan yon, pero magugulat na lang ako, tapos na, kasama na siya ng testimony ko, dinanakay ako ng Lord. Ganon din po dyan sa katabi mo, may mga pag kinausap mo yan, pag niyaya mo yan sa kape, tanungin mo kung ano yung pinagdaanan mo noon na nagulat ka na pagtagumpayan mo, magugulat ka. Kasi hindi natin kaya, pero kaya ni Lord. Ganun po, lalong-lalo na pag dumepende tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi ni David kay Goliath, I come to you in the name of the Lord. Sa ating mga kinakaharap ngayon, I pray, church, that this could be our response. Maaring merong health scare sa iyong kalusugan, sa inyong pamilya, sa iyong trabaho, na may higanting pinagdadaanan at malaking problema, you can answer with this, I come to you in the name of the Lord. May kinakaharap ka ngayon, come to Him in the name of the Lord. There is power in the name of Jesus. And if you are going to read po, 1 Samuel chapter 17, makikita po natin doon si David po, inoferan po siya ni King Saul ng armor, ng kalasag, para proteksyonan siya. Kaso, nirefuse niya. Ang pinili niya po ay tirador at bato. He chose slingshot and stone. But, the reality of this church, the real confidence ay hindi po sa kanyang weapon. The real power is hindi po doon sa slingshot at sa bato. Ang confidence niya ay nagbaling sa anino? Sa ating Panginoon. Si David po, he understood the spiritual principle that victory belongs to the Lord. Now, if you are facing something today, church, my friends, you can come to it in the name of the Lord. Victory belongs to the Lord. In Zechariah chapter 4, verse 6, it says there, not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord. Buti na lang,
Buti na lang, hindi sa pamamagitan ng galing natin. Kasi kung sa galing lang natin, I tell you church, baka matagal na tayong bumuwal. Buti na lang sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And by His Spirit, in 2 Corinthians chapter 12, verse 9. I love this. Kasi sino dito pumapalya? Sino dito nagkakamali? No? Sabi dito, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. In weakness. I am weak, but He is strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of His name. The courage of every believer here is not just self-confidence, I pray. Wag po, no? Yung courage. Wag po mangyari sa ating sariling galing. Wag po manggaling sa sarili nating dunong. Pero magkaroon po tayo ng God confidence. Kaya ko kasi kaya ni Lord sa buhay ko. Si David po, he was not saying, I am strong enough. David was not saying, I am good enough. But he is saying, my God is strong enough. And ultimately, church, as I close today, as I end, this story po, no, it points out to the greater giant slayer. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Si David po, he defeated this giant, this one giant. But Jesus defeated the greatest giants of all, yung kasalanan, yung mga sakit karamdaman, name it, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, minsan isang araw, may isang taong nag-slay ng mga giants sa ating mga buhay. No? Huwag na po tayong lumayo. As I look, oo nga, no, grabe si David and all that. And then I realized, nga, there's this Savior, there's this our friend na namatay sa krus, no? Na inislay yung mga giants ng ating mga buhay na hindi nagkatawang alin, hindi man kagaya ni Goliath na may physical na katawan. Pero yung Goliath ng alin, kasalanan, Goliath ng sakit karamdaman, Goliath ng kahirapan, na alin, na pinanalo ng ating Panginoong Diyos. If I can all call in the pianist, salamat. Because of Christ po, no? We don't face our battles alone. Hindi mo kailangan ilabanan yung mga laban mo na mag-isa. Because of Jesus Christ, we don't have to fight our battles alone. May kasama ka. Kung sa mga panahong sa gabi po, no, ako lang po ba yun na minsan natutulala ka na lang sa ceiling sometimes, may mga ganong moments, sinasabi natin, maoy, diyan ka ba? Nagmamaoy, tapos nag-iisip, bakit ganito nangyayari sa buhay, ganyan-ganyan, bakit ganito, ganyan. Tapos nag-get to look back, oo nga, no, itong mga to, maaring mga giants sa harapan ko, pero alam niyo po sa likuran nun, mas malaki si Lord. Ito yung giant na nakikita mo, pero nandito si Lord sa likod na mas malaki sa mga kinakaharap natin. Ipinagdadaanan ka ngayon, I come before the name of the Lord. Let's talk honestly, church, as I close. Many of us are facing giants today na hindi nakikita. I don't know. No? Sa katabi mo ngayon, sa pamilya niya, Lord, paano na kami sa mga susunod na buwan? Lord, paano na lang sa mga ganito? Paano na lang yung kalusugan ng aking nanay tatay? Some people are even smiling here in church today, no, with carrying that giant in their hearts. But inside you, sa bawat isa, dito ka, you can get to lift up your hands, you can get to sing. But deep inside, you're carrying something heavy. Siguro pagod ka na sa alin, sa responsibilities, pagod ka na sa alin, sa expectations, pagod ka na sa pressure. To some, maybe financial pressure. Maybe most of us, tumataas na yung bills, tumataas na yung kailangan kong isettle, responsibilities about growing. And sometimes, natatanong ka, you ask, Lord, kakayanin ko ba lahat ng ito? And to some, maybe you are facing emotional battles that I don't know. No, anxiety, fear about the future, pressure sa family.
And sometimes we break, no? Nabubuwal tayo. Sometimes we feel like, Lord, hindi ako ganun kalakas. But here is the beauty of the gospel, church. Dito papasok si Lord. God never asked you to be strong enough. He simply asked you to trust Him enough. Pagkatiwalaan mo, God did not ask you to be what? To be this good, to be this impressive, to be this talented. All you have to do is come to God. You don't have to face your giants alone. Si David po, hindi po siya nanalo noon dahil siya yung pinakamalakas na tao sa Israel. Pero he won because he knew sino yung kasama niyang lumaban sa higanteng na meron sa harapan. At walang iba kundi yung ating Panginoon. Sometimes, church, no, the bravest or the courageous prayer that we can say to our Lord, Lord, hindi ko na kaya mag-isa. Kailangan kita. Kasi oftentimes, we get to be trapped in our thinking, Lord, sana kayanin ko. Hindi naman sinabi ni Lord na kayanin mong mag-isa. May kasama ka. And that is God. The moment that we surrender, the moment that we just ilagay na lang natin sa paanan ng Panginoon, Lord, di ko kaya. It says there sa ating binasa, His power is made perfect in our weakness. His power, the power of God begins to work in our weaknesses. Because, church, God's power is not for perfect people. May mga perfect po ba dito? God's power is not for perfect people, but God's power is for those who are dependent to our God. Sa mga naniniwala at nagtitiwala. At church, as I close, can I invite you all to stand up on your feet? Tayo po ay tatayo. Anong kinakaharap mo ngayon? Maybe it's fear in the future, pressure sa career mo. I don't know about you. Or maybe you're carrying so many things today. But this is the God who tells us, the Lord will fight for you. You only need to be still. Shall we close our eyes? Let's bow our heads. Let's look to the Lord in prayer and let's just enjoy His presence here today. Once again, mga magulang, mga kapatid, hindi ko alam yung pinagdadaanan. Hindi ko alam ang personal na pinagdadaanan mo sa iyong buhay. But one thing I would like to tell you and just to encourage you, you have God with you. Take heart. He has overcome the world. Sometimes the weight of life, yung timbang, yung bigat ng buhay, napapanghinaan tayo. But the good news, once again, God's power works in surrendered people, and surrendered brothers and sisters here in this place. The giant is too big to defeat, but God is bigger. Amen. God is stronger. God is stronger than everything that we face. Pag binigay na natin sa ating Panginoon, nagiging maliit yung ating malalaking kinakaharap. Once again, church, can I invite you all to just close your eyes, bow down your heads today, and I want you to talk to God. I don't know what you are facing through this day. I don't know kung anong kinakaharap mo. Hindi ko alam kung ano yung pinapanalangin mo sa Panginoon. Maybe you've been praying for breakthrough, or maybe you are facing yung mga higante sa buhay mo. Panginoon, di ko kaya to. As you are here in this place, God wants to talk to you. God wants to empower you. He is stronger. He is bigger. He is powerful. And He is stronger than the giants that we face. Hallelujah. We worship you, God, here in this place. We trust you. We honor you. You are our wonderful God. You are our powerful God. There's no one like you. None beside you, Lord. Right now, church, just like David, he was so passionate to give God the glory that He deserves. Kahit may sitwasyon at mabigat na sitwasyon sa kanyang buhay, Lord, hindi ako papayag, Panginoon, that you will be dishonored
In the private moments of His life, He remained faithful. Kapatid, naisin din natin na sa darating na bukas, mapatunayan natin na totoo ang ating pagsamba tuwing linggo. As we practice faithfulness in the hidden seasons of our lives, in the private moments of our lives, and to depend on His power, to depend on His grace, to depend on His might. No longer I, but Christ living in us, carrying us, anchoring us, being faithful to us, who is good to us. Simula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ngayon kapatid, can I invite you all to raise your hands. We're going to worship God. And as we worship God, sa pagtaas ng iyong kamay, hayaan mo na parang sinasabi mo, Panginoon, nakataas ang aking kamay. Sapagkat, Panginoon, naniniwala ako na Ikaw ang kasama ko. Ikaw ang sasama sa laban ng aking buhay. Hindi mo ko iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Yes, Lord. At ako'y iyong sasamahan. Hallelujah. We worship you, God, here in this place. We honor you, we praise you. We worship you, God. Jesus, ikaw ang aking gabay. Pagmamahal mo sa akin ay walang kapantay. Di man ako karapat-dapat, pinili mo at minahal. Dumaan man ako sa pagsubok, Wala akong katatakutan. wala akong katatakutan. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Sapagkat kasama. ikaw, O Jesus, ang kasama. Let's all declare with all of our hearts today. Jesus, di mangangamba. Jesus, sa'yo'y mamamagasa. Di man maunawaan, basta't kasama kita. Jesus, Jesus, di mangangamba. Jesus, sa iyong mamamagasa. sa'yo'y mamamagasa. Di man maunawaan, basta't kasama kita. Jesus, Sabi natin sa ating Panginoon, di kung ikaw ay pinagdadaanan ngayon, kung ikaw may kinaharap, pwede kang mamag-asa sa ating Panginoon. Hindi mo man maunawaan, hindi mo man maintindihan. basta't kasama kita. Aking Panginoon. Hallelujah. Can we just continue to lift our hands today? I just want you to settle this in our hearts. God, sa mga panahon na hindi ko maunawaan ang aking sitwasyon, sa mga higante, Panginoon, ang buhay na aking kinakaharap, hindi ko maintindihan, pero Lord, ang puso mo, Panginoon, ang aking pagkakatiwalaan. Sa iyo ko lalapit, sa iyo ko mamamag-asa, sa iyo ko magtitiwala, sa iyo akapit, sa iyo ako aakla. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, nakikita mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Just like David, Lord. Merong nakaharap sa kanyang higante, pero ang nakita niya ay ikaw. Ang nakita niya ay iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang nakita niya ay iyong katapatan at ang iyong kabutihan. Lord, ganun din po kami, Panginoon. Gusto namin magkaroon ng ganitong puso, God. Na sa mga higanteng problema ng aming mga buhay, ikaw ang aming makikita. Mabigyan ka ng kaluwalhatian, Panginoon, na magiging tapat kahit na may pinagdadaanan, oh God. Na magiging tapat kahit na, Lord, may mga bagay sa aming mga buhay na hindi namin maunawaan. At tumipende lamang sa iyong kapangyarihan. Wala kaming kayang gawin kung kami ay hiwalay sa iyo. Wala kaming pagmamayabang, grasya mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, sa iyo mamamag-asa. Sa iyo magtitiwala. Hallelujah. Jesus,
di mangangamba. Jesus, sa'yo'y mapamag-asa, di man maunawaan, basta't kasama kita, aking Panginoon. Lord, sa bawat testing season ng aming buhay, hindi kami nag-iisa. Ikaw po ang aming kasama. Lahat po na nagtitiwala sa iyo at nananampalataya, anuman pong atake, anumang plano ng demonyo, lahat mabibigo. Anumang giants na kanilang kinakaharap, sa umaga pong ito, mabubuwal lahat sa pangalan ni Jesus. Sakit karamdaman, mabubuwal sa pangalan ni Jesus. Anumang plano, atake ng kaaway sa iyong pamilya, mabubuwal sa pangalan ni Jesus. At lahat po ng mga anak ni Lord na naririto ay magtatagumpay dahil sa kapangyarihan mo, dahil sa pagsama mo sa amin pong mga buhay. Lord, turuan mo kaming magtapat kahit walang nakakakita, kahit nag-iisa kami. Ikaw ang nakakakita sa amin, Panginoon. Salamat po, mapagkatiwalaan mo kami sa maliit upang mapagkatiwalaan mo kami sa malaki. Salamat po, Panginoon. Alam niyo po, tingin po kayo dito, bakit nagtatagumpay si David? Bakit bumagsak ang Goliath? Bakit siya pinagkatiwalaan ni King Saul? Na sa lahat ng pinagkatiwala sa kanya, lagi nagtatagumpay siya. Sabi po ng 1 Samuel chapter 18, verse 14, ganito po ang ating mababasa. In everything he did, he had great success. Sino po dito naniniwala? Yung katabi mo, may great success yan. May tagumpay. Amen? Bakit? Dahil ba sa galing niya? Dahil ba sa talento, sa abilidad? Hindi. Because the Lord was with David. The Lord was with you, is with you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi dyan sa Tagalog, basahin niyo po yung Tagalog. Hallelujah, tingnan po natin. At anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Bakit siya nagtatagumpay? Sapagkat pinapatnubayan siya ng Diyos. Amen? Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, ikaw ang kukuha lahat ng glory. Wala kaming kukuning glory. Lagyan mo kami ng pusong magtatapat at maglilingkod sa iyo. Ano man ang hawakan ng mga kamay ng iyong mga anak, ay pagpapalain mo. Salamat po, Lord, marami ka pang gagawin sa aming buhay. Hindi ka pa tapos. Makita mo ang bawat isa na nagtatapat at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po. Balutin mo ng iyong makapangyarihan dugo ang bawat anak mo na naririto. At maging nasa online, Panginoon, hindi maiksi ang iyong kamay para sila iyong abutin. Kiniklaim na po namin that there is power in the name of Jesus. Hallelujah. We are blessed to become a blessing. Salamat po, Panginoon. Taas po natin yung mga kamay po natin. Yan po yung mga kamay na kasama sa parada ng tagumpay. We are more than conquerors through Jesus Christ, our Lord. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord grant you peace. I receive. May the Lord bless your family. I receive. May the Lord protect you and guide you. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lahat po ng mga conqueror in the house, shout aloud, Amen! 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 Praise God! Hallelujah! God bless you po. Kamayan po natin ang bawat isa. Yun pong nais maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Nandun po yung ating sign-up form with Coach Paulo and Coach Beth. Magpalista na po kayo para po ma-prepare natin yung ating